Magandang gabi, mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Nakapagpiyansa si Senator Jinggoy Estrada matapos siyang ipaaresto ng Sandigan Bayan kaugnay na umano'y maanumalyang flood control projects na nagkakahalaga ng 573 million pesos. Pero giit ng senador, walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Narito ang report. Personal na naghahain ng piyansa si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Kasunod yan ang paglalabas ng warrant of arrest ng 2nd Division kaugnay ng kasong graft na isinampa laban sa kanya. Kasabay nito, naglabas din ng whole departure order ang korte laban kay Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sa warrant of arrest laban kay Estrada at Bunuan, itinakda sa 90,000 pesos ang bail sa kaso. Sa kanyang pahayag, iginiit niyang ang pagbabayad ng piyansa ay bahagi ng kanyang legal na karapatan habang nilalabanan ang kaso. Mariing itinanggi ni Estrada ang lahat ng paratang laban sa kanya. Ayon sa senador, walang batayan at walang bahid ng katotohanan ng mga akusasyon. Nagtitiwala siya sa due process at umaasang mananaig ang katotohanan at hustisya. Pero bukod sa kasong ito, may mas mabigat pang kaso ang kinakaharap ni Estrada. Nahaharap din siya sa hiwalay na kasong plunder, isang non-bailable offense na hawak ng Sandigan Bayan 5th Division. Kaugnay ito na umano'y 573 million pesos na kickback mula sa flood control at infrastructure projects ng DPWH. Nagugat ng issue matapos akusahan ng dating DPWH Bulacan District Engineer na si Bryce Hernandez si Estrada ng umano'y pagtanggap ng 30% kickback mula sa mga flood control projects sa Hagonoy at Malolos, Bulacan noong 2025. Pero itinanggi ito ni Estrada at sinabing walang Senate record na may ginawa siyang budget insertion. Sa investigasyon ng Ombudsman, sinabi ng mga prosecutor na deliberately funneled o sadyang inilihis umano ang pondo ng gobyerno patungo sa piling infrastructure projects kapalit ng predetermined commission fees o kickbacks. Ayon pa sa Ombudsman, sistematikong naihatid umano kay Estrada ang illegal na payouts. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate 73 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Ito na ay 3 beses na nahaharap si Estrada sa malalaking corruption cases. Nakaalerto na ngayon ang mga sangay ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Education sa napipintong pagbubukas ng klase sa pong araw mula ngayon. Mabilis na balitang hatid ni Ralph Lopez. Kasado na ang National Oplan Balik Eskwela 2026 bilang bahagi ng paghahanda ng Department of Education sa napipintong pagbubukas ng klase sa June 8, School Year 2026-2027. Ayon sa DepEd, isasagawa ang Oplan Balik Eskwela mula June 1 to 11 upang tiyakin ang kahandaan ng mga paaralan, mapabilis ang proseso ng enrollment at matugunan agad ang mga idudulog kaugnay ng pagbubukas ng klase. Dagdag pa ni Education Secretary Sani Angara, bahagi ng taunang paghahanda nito ang pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aberya sa pagbubukas ng klase at mapabilis ang paghahatid ng serbisyo publiko. Iniinganyo po natin ang lahat na makilahok sa Brigada Eskwela 2026. Tulungan po natin ang ating mga paaralan, ang ating mag-aaral, ang ating mga teachers at makibahagi tayo sa komunidad. At dito po ang tunay na diwa ng bayanihan. At dito po pabangon at lalago ang ating mga komunidad. Kabuoang 16 na ahensya sa ilalim ng Interagency Task Force ang nakikipagtulungan sa DepEd para tiyakin ang maayos na koordinasyon at suporta sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa. Nakatutok ang DILG, PNP, DOH at MMDA sa kalusugan at seguridad. Maglalagay rin ang mga pulis kada paaralan sa pagsisimula ng Brigada Eskwela. Nakamonitor rin ang Department of Energy para sa sapat na supply ng kuryente habang palalawakin ng Department of Trade and Industry ang proteksyon sa mga mamimili sa presyo ng mga school supplies. Samantala, nakahanda rin ang NDRRMC para sa monitoring ng lagay ng panahon.
Para naman sa mas mabilis na pagtugon sa mga concern ng publiko, paiigtingin ng Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center ang operasyon nito sa pamamagitan ng mga hotline, email at opisyal na social media accounts. Ralph Lopez para sa All TV News, Channel 2. Habagat season nagbabadya na dahil sa epekto ng bagyong Doming. Big time fuel price rollback nakaamba sa susunod na linggo. Habang mga nasawi sa gumuhong condotel sa Pampanga, sumampa na sa 6. Bagamat walang direktang banta sa kalupaan ng bansa ang bagyong Doming, inaasahang palalakasin nito ang southwest monsoon o habagat. Magdudulot ito ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa bukas at sa mga susunod na araw na siya ring magsisimula ng habagat season dahil sa epekto ng bagyo. Asahan din po natin sa mga susunod na araw ay idedeklara ng pag-asa yung pagsisimula din ng panahon naman ng habagat. Ito po yung hanging nagmumula sa Timog Kanluran. At from Sunday to Tuesday, posibleng palakasin ng bagyong Doming yung inaasahan natin yung pagsisimula ng habagat. At dahil doon ay yung habagat yung magdadala ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. Sakop po niyan itong area ng western section nga ng Luzon, itong Ilocos Region, sa may Central Luzon, maging Metro Manila. Ngayong weekend naman, malaking posibilidad na maulan dito sa may bahagi ng western section ng Visayas at maging dito sa may western section ng Mindanao. Sa pagtatala ng pag-asa, huling namataan ng bagyong Doming sa layong 1,265 kilometers, silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers per hour at pabugsong hanggang 105 km per hour habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Bagamat walang direktang epekto sa bansa ang bagyo at wala ring nakataas na tropical cyclone wind signal sa alimang bahagi ng Pilipinas, malalakas ang bugso ng hangin na sasamahan pa ng mga pag-ulan. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Doming pagsapit ng Lunes at gagalaw pa Okinawa, Japan. Nakaamba ang big-time rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, mataas ang tsansa na maglalaro ang rollback sa 8.10 pesos sa kada litro ng diesel, 5.20 pesos sa gas, at 9.20 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Ang paggalaw sa presyo ay batay sa takbo ng 4 na araw na kalakalan sa Means of Platts, Singapore. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng condotel sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga matapos ma-recover ng mga otoridad ang isa pang bangkay. Sa pahayag ng Bureau of Fire Protection Central Luzon ngayong araw, natagpuan bandang alas 9 kagabi ang hindi pa nakikilalang biktima sa ilalim ng gumuhong gusali. Matagumpay na naiahon ng BFP Special Rescue Force ang bangkay dakong 12:40 na madaling araw kanina. Dahil dito, umabot na sa 6 ang kumpirmadong nasawi habang 15 pa ang nawawala sa nangyaring trahedya. Samantala, iniulat ng Unified Command Management Option mag-alas 3 ng hapon kanina ay nakadetect ang rescue radar ng 4 na gumagalaw sa ilalim. Hindi man ibig sabihin na buhay na tao na agad ang natukoy ng rescue radar. Pinaigting pa ang search and rescue operation sa posibilidad na may mga survivor pa sa lugar. Sa pagdating ng isang bagong sanggol, inaasahan ang saya at pagmamahal sa loob ng tahanan. Pero para sa ilang ina, may kaakibat itong tahimik na laban. Sa bagong episode ng Sagot ni Doc, tatalakayin ang postpartum depression, isang kondisyon na nararanasan ng maraming nanay matapos manganak. Pag may bagong baby, madalas ang expectation, puro saya, exciting, kasi may bagong blessing. Pero para sa ilang ina, may tahimik na laban na kasabay ng pagiging nanay. Marami na tayong naririnig tungkol sa postpartum depression. Pero gaano nga ba natin talaga to naiintindihan? Ayon sa World Health Organization, sa Pilipinas, 2 sa bawat 10 nanay ang nakakaranas ng depresyon matapos manganak. Pero marami pa rin ang tahimik na lumalaban dito, kagaya na lang ni Elena. Sa bagong episode ng Sagot ni Doc, ibabahagi ni Elena ang kanyang pinagdaanan bilang isang inang nakaranas ng postpartum depression. Makakasama rin natin si Dr. Orma Baiting Garcia, isang psychiatrist mula Makati Medical Center na magpapaliwanag kung ano ang postpartum depression, pati mga senyales nito at kung paano matutulungan ang mga inang lumalaban dito.
Tutok na sa sagot ni Doc bukas ng Sabado, alas 7 ng umaga sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako si Michelle Giliang. Happy weekend!